Magandang araw. Ngayon ay pag-aralan natin na expression part 2. So, paano ba natin ngayon babasahin o isusulat into words ang isang expression? Example natin. So, y plus 3. So, paano nga ba natin ito isusulat into words? So, sinasabi ko sa mga estudyante ko, yung variable natin, pwede nating sabihin na a number. Ayan, na wrong spelling pa tayo. Ayan. A number or a number y or y. So, ganun ko po siya tinuturo na pwede siyang basahin. So, based po yan sa mga references na nabasa ko. Ano po? So, example natin. So, y plus 3. So, yan po yung pinaka-basic, ano? Kasi nga, alam naman natin na y plus 3 yan. Dati ako number yan. Plus pa rin po itong operation natin. So, pwede natin siyang isulat ng words na ganyan. Ano pa? So, the sum or total of a number y and 3. So, ginamit natin dito yung a number y or pwede rin namang a number and 3 or y and 3 or a number y and 3. So, depende po sa estudyante kung ano gusto niya. So, hiwalay po yan na pwedeng sum, pwedeng total. Ano pa? 3 more than y. So, ginamit natin dito yung more than. So, sabi ko sa mga estudyante ko para matandaan nila, pag ginamit yung more than, uunahin mo yung nasa dulo na banggitin or basahin. So, yan nga. 3 more than y. Same with 3 added to y. So, kapag added to naman ang ginamit, ganun din. Uunahin mong basahin or sabihin yung nasa dulo. Yun po yung palatandaan ko sa mga estudyante ko. Ano? So, 3 added to y. Kasi yung 3 ang idinagdag sa y. So, kaya nauna yung 3 sa y. Then, y increased by 3. So, yan yung iba't ibang paraan kung paano basahin yung ganitong example ng expression. So, pwede rin po sabihin a number increased by 3 or a number y increased by 3 or ito nga po yung y increased by 3. So, para sa akin po, ano, sa pagkakaintindi ko, pareho po yun at pwedeng gamitin. So, next po natin dito yung x minus 2. Ayan, binasa ko na siya as is x minus 2. Or pwede namang a number minus 2 or a number x minus 2. Next, the difference. So, ayan, tandaan natin, pag sabing difference, subtraction yan. So, the difference of a number x and 2 or a number and 2. So, ganun rin po, ano. Then, a number x less 2. So, yun ginamit niya, a number x, then less. Tandaan po natin yung word na less. Then, kagaya nung more than, 2 less than x. So, ginamit yung less than, kaya mauuna po yung 2. So, unahin natin yan pag ginamit ang less than. Next, 2 subtracted from x. So, ganun din po. Pag ginamit naman yung subtracted from, uunahin po natin yung nasa dulo. So, 2 subtracted from x or a number. Pwede nga po ganun, ano. Then, last po ay x or a number x or a number diminished, subtracted, or decreased by 2. So, pag may ginamit na by, as is ang pagsusulat. So, diminish, subtracted, and decrease. So, yan po yung ating pagbabasa ng expression. So, part 2 pa lang po yan. Abangan po natin kapag division and multiplication naman po. So, yun lamang po. Thank you and God bless.